Sunod-sunod nga ang nasabing event ng SB19 at isa na rito ang inaabangan din sa October ang nasabi nga pong K-pop World Dance Competition kung saan isang SB19 sa magper-perform doon kasama ang ilan sa mga kilalang K-pop music icon. Anyway, may mga nagsasabi na hindi naman daw po kilala yung K-pop music world icon na to, yung dance competition na to, kaya naman parang hindi naman big deal daw na hando ng SB19. Narito po ang isang komento at ibahagi lang po na. Mula po sa komentong ito, sa update ng Showbiz Snap, sinabi niya na that festival feels cheap. Even BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice, 17 and other top-tier K-pop groups aren't there. Yet, it's called K-pop World Festival. And why invite a P-pop group to a festival branded as K-pop World? It feels like it blurs the identity of P-pop SB19. It's a P-pop group, not a K-pop group. To me, it comes across as if the branding is trying to place P-pop under the K-pop umbrella instead of recognizing it as its own industry. Also making SB19 one of the headliners at the festival whose biggest names are not on the level of BTS, Blackpink, Stray Kids, or Twice doesn't feel like a compliment. It can be interpreted as placing SB19 in a lower tier than where many fans believe they belong internationally. If the goal is to celebrate Asian pop music, why not call it an Asian Pop Festival instead of K-Pop World Festival? That would recognize both K-pop and P-pop without making it seem like one industry is being absorbed into the other. Anyway, 18, ano po ang masasabi nyo sa naging opinion na ito ng isang netizen? Open po ang comment section. Samantala, sa ibang update naman, narito po ang SB19 announced new single Lawless arriving this July 31. So marami na naman pong nag-aabang nito at sigurado pong mayroon na naman pong pagtatambayan ang 18 especially sa Spotify. Samantala, yes, ang Lollapalooza ay hindi lang po mapapanood ng live stream sa Disney Plus dahil po sumali na rin ang Hulu. Kaya naman, ang Lollapalooza live stream ay mapapanood po pareho sa Disney Plus at sa Hulu. Kaya naman mas marami po ang makakapanood, hindi lamang po doon sa pinaka-event na inaasahan na 70,000 or 100,000 mahigit ba ang nasabi nga pong audience na magpupunta doon. Well, correct me if I'm wrong. Plus, ang nasabi nga pong online or streaming na sobrang laki o lawak ng platform ng Disney Plus at ng Hulu. So, ibig sabihin nito, mas malaki po talaga ang tendency ng SB19 ay sobrang makilala na po ngayon international. Although kilala na sila, pero dahil nga po sa Disney Plus at sa Hulu ay mas marami pa po ang maaabot ng mga casuals or mga foreign kung saan ay makikita ang galing ng isang Pinoy pop, walang iba kundi ang SB19 na magpe-perform sa Lollapalooza sa darating po na July 30. At yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.